Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa linggong ito? Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo na sa panahon ng Adbyento. Isang linggo na lang, matatapos na ang panahon ng Adbyento at tayo ay magdiwang na sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Ang linggong ito ay tinatawag na Gaudete Sunday. Ito ay sinisimbolo ng kulay pink o rose pink na sinusuot ngayon ng mga kaparian o maging ang altar ng simbahan ay makita natin itong kulay pink at ang ikatlong kandila, kulay pink ay sisindihan sa linggong ito. Mga kapatid, sapagkat malapit na ang pagdiriwang ng Pasko, inaasahan tayo na atin na rin naramdaman ang kagalakan ng pagdating ng ating Panginoon. Samahan ninyo si Paderon upang ating pakinggan ang Ebanghelyo para sa linggong ito from the Gospel of St. Luke, chapter 3, verses 10 to 18. The crowds asked John the Baptist, "What should we do?" He said to them in reply, "Whoever has 2 cloaks should share with the person who has none, and whoever has food should do likewise." Even tax collectors came to be baptized, and they said to him, "Teacher, what should we do?" He answered them, "Stop collecting more than what is prescribed." Soldier also asked him, "And what is it that we should do?" He told them, "Do not practice extortion. Do not falsely accuse anyone, and be satisfied with your wages." Now the people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Christ. John answered them all, saying, "I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand, to clear his threshing floor, and to gather the wheat into his barn. But the chaff he will burn with unquenchable fire." Exhorting them in many other ways, he preached good news to the people. Mga kapatid, kung ating muling balikan ang mga mahalagang mensahe itong panahon ng Adbyento, sa unang linggo ng Adbyento, sa Ebanghelyo, narinig natin na Christ is coming, si Kristo ay darating. At ang kanyang pagdating ay nangailangan ng ating pagiging laging handa, sapagkat walang sinuman ang siyang nakakaalam kundi ang Diyos lamang. So we are invited to be responsible, to be always prepared, no, laging handa sa pagdating ng ating Panginoon. At itong nakaraang linggo, napakinggan natin sa Ebanghelyo sa katauhan ni John the Baptist. Sinasabi sa atin na pagsisihan ninyo at taligdan ng inyong mga kasalanan. Ihanda ninyo ng daraanan ng Panginoon. Prepare the way of the Lord. Yung panyaya sa atin, ihanda ng daraanan ang Panginoon. At sa linggong ito, ating muling mapakinggan si Juan Bautista, no? At ang mga tao ay pumaroon, no, sa kanya. At may nagtanong, no, sabi ng isa, ano ang dapat naming gawin? Teacher, what should we do? Stop collecting more than what is prescribed. At maliban sa tax collector, nagtanong rin isang kawal, ano naman ang aming gawin? Sabi ni Kristo, do not practice extortion, do not falsely accuse anyone, and be satisfied with your wages. Mga kapatid, kung tunay natin maranasan ang kagalakan, ang tunay na kagalakan sa pagdating ng Panginoon, ito ay nangangailangan ng pagwaksi, no, sa mga bagay na nagiging dahilan para sa atin na maging hindi handa sa pagdating ng Panginoon. Hindi natin maramdaman yung tunay na kagalakan kung tayo ay namumuhay sa kasalanan.
We have to embrace new life. So, upang sa gayon ay tunay na maramdaman natin ang kagalakan ng pagdating ng Panginoon. Sana ay pinagsagumikapan natin nitong panahon ang Adbyento. Ano nga ba yung mga bagay na nagiging sanhi ng lungkot sa buhay natin? Kaya nga ang Adbyento ay panahon ng pagsasaayos ng sarili, pagsasaayos ng ating relasyon sa ating kapwa, at pagsasaayos ng ating relasyon higit sa lahat sa ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga ang pakikinig sa mga paanyaya sa atin, no? Sabi pa nga ni John the Baptist, repent, mapagsisihan ninyo at taligdan ang inyong mga kasalanan. We cannot be truly rejoice when we are not in good terms with one another, no? If we are not in good terms with God, ang mga bagay na ito ay napakalaking hadlang upang tayo ay makaranas ng kagalakan. Halimbawa ngayong darating na Pasko, sigurado magsasama-sama pamilya, magkaibigan, magkabarkada, no? At alam naman natin ang Pasko ay walang ibang dala sa ating buhay, sa ating pagkatipon-tipon, kundi ang kagalakan, And how can we rejoice kung tayo ay hindi nagpatawad sa ating kapwa, no? Paano nga ba tayong maging magalak, maging masaya, no? Kung hindi natin sa ayos ang mga hindi magandang pangyayari sa buhay natin, no? Sa ating relasyon sa ating kapwa, no? Subalit ang kagalakan na ninanais sa Panginoon ay hindi lamang yung kagalakan sa mga bagay o pagkakaroon lamang ng relasyon, no? Sapagkat alam naman natin na ang nagbibigay na kagalakan ng mga bagay sa buhay natin sa mundong ito ay hindi permanente, no? It's not permanent. Those are only temporary. At walang sinuman ang makapagsabi na siya ay ligtas ng mga paghihirap, ng mga pagsubok sa buhay, maging ligtas ng lungkot, no? Naririyan yan sa buhay natin. Kaya paano natin masabi na maging magalak lagi? Kaya napakahalaga na ating tanggapin na ang tunay na kagalakan na nais ng Panginoon na ating matanggap ay walang iba kundi yung tinatawag na Christian joy, no? Ang kagalakan ng presensya ng Panginoon. That is the joy that we need to have, ang kagalakan. We rejoice because God is with us. We rejoice God is with us. And God will remain with us forever. He's not temporary. Siya ay kasama-sama natin in our ups and downs sa buhay natin. Ano man mga pangyayari sa buhay natin, ay lagi tayong sinasamahan ng Panginoon. Kaya iyon ay sapat na lagi tayong magalak. At kung si Kristo ay nananahan sa buhay natin, walang mga problema o mga pagsubok sa buhay na wawasak o tatanggal, no? Sa galak na naririyan sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, patuloy tayong maghanda ngayong panahon ng Adbyento at naway unti-unti tayong mapuspos ng kagalakan ng pagdating ng Panginoon habang ating pinagdinilayan, no, ang mga salita na kanyang laging ipinahahayag sa atin sa mga linggo na mga pagbasa at sa mga pangaraw-araw na pagbasa. At sana itong ating social media apostolate ay nakatulong sa inyo, no, sa inyong paghahanda ngayong panahon ng Adbyento. So lagi ako'y naririto upang ipagdasal kayo, samahan kayo rin sa inyong mga nais hilingin sa Panginoon. So nais ko rin i-greet, no, lahat ng ating mga followers sa ating social media apostolate. Salamat sa inyong pagtangkilik ng ating napakasimpleng social media apostolate na lags. Maraming salamat sa inyong pag-likes at sa kapag-share, no?
at saka pagbibigay ng comment, at sana ay pagsumikapan natin na haluan natin, no, ang naririyan sa social media with these things, no, yung making the word of God viral sa larangan ng social media. Okay, a blessed Sunday once again sa inyong lahat. At rest assured of my prayers for each one of you.